I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, hello sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Shout out sa inyo mga bes. Nako, mayroon tayong upload videos update. Ito, hindi ko alam kung good news or bad news. O siyempre bad news ito sa mga DDS. Bakit? Ayan o, DDS po yan. Kung natatandaan nyo, itong nakarang linggo, di ba, nagprotesta ang mga DDS na 17 na OFW dyan sa Qatar. Di ba, hinuli sila? Nakakulong sila kasi nga bawal. O, di ba? Pero ang ginawa ng gobyerno, todo suporta, ora mismo napalaya sila after a day. So, ang nangyari, mga kababayan, ito, agay. O, sabi po dito mga besa, ayan o, OFW returns to Philippines after being released by Qatari police. So, 22 hours ago. So, ibig sabihin, April 22, 2025. Agay. Bakit? Anong dahilan? O, basahin po natin para kumpleto detalyado, okay? Sabi po dito mga kababayan, ayan, a Filipino domestic worker, one of the 17 overseas Filipino workers, OFWs, detained in Qatar for alleged involvement in an illegal assembly, has now been repatriated and reunited with her family. Agay. Ayan. Umuwi na ng Pinas, mga kababayan. Nakikipag reunite na sa kanyang pamilya. O, di ba? Ano kayang dahilan, no? The 36 years old OFW had been working in Qatar since 2019 was the only one among the detained workers whose employment was affected after his employer terminated her service. Ayan. Nga. Terminate siya ng kanyang employer. O, di ba? Sabi ko sa inyo, baka sunod-sunod na yan. O, isa lang pa yan, isa pa lang OFW, umuwi na sa Pilipinas. Kasi nga, terminated siya ng kanyang employers. Tinanggal. Ay, sus, Maria Joseph. Alam nyo, bawal yan sa bansa na yan. Yan, nga kayo. Mabuti. Nandyan ang gobyerno, handang tumulong sa inyo. Yung sinusuportahan yung pinuno nyo. Kahit yung malang vice-presidente, walang pakialam sa inyo. Kaloka kayo. Tuloy mga kababayan, following the termination, she applied for voluntary repatriation and was supported by the Philippine Embassy in Qatar, the Department of Migrant Workers, which is ang DMW, the Overseas Workers Welfare Administration, OWA, and the Migrant Workers Office in Qatar. Agay, yan. Siyempre, wala naman ibang tutulong yan kundi ang pamahalaan. Dapat si Sarah gumawa din ng paraan para matulungan itong mga supporters niya, di ba? Upon her arrival at the Ninoy Aquino International Airport on Easter Sunday, she was greeted by DMW officials and immediately reunited with her two children, 12 and 16. Nako, mga binata na pala ito, guys, mga binata at dalaga na pala yan. Sabi dito, guys, tuloy. We shall provide training, re-employment, and livelihood assistance as she is interested in the field of culinary arts and accounting as well. Yun naman pala DMW Secretary Hans Leo si J. Kakdak said. Tingnan nyo kung gaano kahansaon tumulong ang pamahalaan sa mga OFW. Kasi pinapahalaga ni Pangulong Marcos Jr. ang mga OFW. Hindi lang, lahat, mamamayang Pilipino, walang exempted dyan. Lahat yan. May malasakit ang Pangulo. Ano mang klaseng kulay ka, walang problema. You see, shall provide training, re-employment, and livelihood assistance as she is interested in field of culinary. Diba? Magaling magluto. Culinary pala ito. And accounting as well. Yan. Diba? Pero in fairness naman mga kababayan, yan po ang maganda, diba? Pag may natapos ka, pag alam na mayroon kang credential, kaya nga, or experience sa kurso mo, madali ka makakuha ng trabaho. Ito ang maganda, 'di ba? Ganun pa man, sana po magiging tanda 'yun sa inyo, no? Na hindi na po kayo sama-sama sa mga
assembly na yan. Lalo nasa ibang bansa kayo, bawal talaga yan, mga kababayan. Ano ba yan? No? In addition to her repatriation, the OFW received financial support to goes from the DMW's Action Fund and TISDA training scholarship certificate, ensuring that she has the tools and resources to rebuild her life and reintegrate smoothly into her community. Oh, you say, mga beswa. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Ano ngayon, mga bes? Oh. Learn in lesson na yan. Ano po ang kapalagayan nyo? Shoutout sa mga DDS. Oh, di ba? Sige, magrarally-rally pa kayo. Tingnan nyo ang nangyari sa inyo. Nga. Oh, kinarma na kayo. Oh, terminated sa trabaho. Yan ang mahirap lalo't may anak ka, may pamilya kang sinusuportahan. Dapat hindi kayo sumasali sa mga ganyan na klaseng mga illegal na rally. Anong mapapala nyo? Hindi naman kayo tinutulungan ni Digong. Si Digong mayaman, bilyonaryo yan. Kayo ang kawawa. Sus, kumakalaban kayo sa gobyerno. Ang gobyerno din naman ang tumutulong sa inyo. Sus, Mariusip. Tingnan nyo yung mga nagko-comment. Sabi dyan, matapos magrarally, may pangkabuhayan, showcase na pa na natanggap, kainaman man. Siyempre, ganun talaga guys hindi talaga sila pabayaan ng gobyerno, lalo na si Pangulong Marcos Jr. Sabi niya nga alagain ng OFW. Wala na ban, blacklisted na Pilipinas sa Qatar dahil sa mga pasaway na OFW na Duterte supporters. Pinagmamagaling at pinagtatanggol ng Duterte, pero di naman tinulungan ni Sara Duterte, mga nababaliw na sa mga Duterte. Kaya nga, ewan ko dun sa mga to. Sinasamba nila si Duterte, sinasamba nila si Sara. Hindi naman sila nakakatulong. Tama siya. Literal na zero remit siya. Natulungan ka ba ng sinambahan mo? Sinasamba mo? Hindi. Nawalan ka pa ng work. Tama. Dapat malaman kung anong dahilan. Bobo pala rin ito no? Alam na nga ang dahilan tatanong pa. Ikaw na magtanong. Yan guys mahaba ito pero ako gumawa tayo ng kabutihan para hindi tayo nasasadlak sa kasamaan. Ganun lang kasimple po yan. Diba? Ang karma napakabilis. Sino man ang kumakalaban kay Pangulong Marcos Jr. Binabalahura nyo, inaalipusta nyo. May kapupuntahan kayo talaga. May kapalit yan. Tingnan nyo mo yung isa nakulong. May susunod pa. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.